Hi guys, ito yung ating project. Lalagyan to ng pintuan kaso hindi na yung hamba niyan dati ang paglalagyan kasi ito ay magkakaroon ng parang fluted panel dito sa area na to. Bali makukuberan siya ng fluted panel para may tago yung pinto. So ito yung pinto, nakagawa na tayo ng pinto and then ngayon ay lalagyan natin siya ng hamba para mag-flush dito sa pader na to. Kasi nandito yung pintuan niya at doon yung bukas. So kailangan mag-flush siya dyan para pantay pag nilagay natin yung fluted panel. So yun muna yung ating gagawin. Lalagyan natin yung hamba and then kabit natin itong pinto. So guys, papakita ko sa inyo kung ano yung normal na na-encounter namin mga finishing carpenter. So gaya nito. Bali, hindi pantay yung ating wall. So ayan. So dahil may ilalagay tayo dito na naka-flush, so dapat yan ay may ilagay natin ng nasa hulog or plumb, pantay. Para maging maganda or sabihin na natin almost perfect yung ating gagawing project. So ayan, kita nyo, ito yung pader. Tapos ayan yung kanyang laser. So nakapantay siya dun sa baba. At sa taas ay nakapasok siya ng kaunti. Pagdating dito sa gitna niya ay malaki ang ipinasok ng pader. So maglalagay ako dito ng kahoy para sa extension ng hamba. Kailangan ko ngayon hapulin yun. So yun lang. My God. Oh no. Yes guys, ganyan kahirap ang trabaho ng isang finishing carpenter. So kailangan ko ilagay ng plumb yan, naka-plumb at naka-level. So plumb sa side na to at plumb sa side na to. So yan, naka-laser tayo dyan. So naka-plumb yan dyan at naka-plumb yan sa side na to. Yan. So yes, nilalagyan natin ng mga shims para ma-adjust siya pag tinuturnilyo natin. Tawag niya yung mga shim. Yan. Parang kalang. Pati dito sa loob niyan, kung kinakailangan lagyan natin ng kalang, kinakalangan natin yan. Yan, yung mga shim na yan. So yun, kailangan ay maihulog natin yan para madali na dito sa kabilang side. Dapat yan ay perfect na rectangle para sa ating pinto. So nabaliwala na to kasi ito ay sablay yung kabit ng hamba niyan eh. Kaya okay lang din. Iwanan natin ganyan yan. Di na aalisin kasi dagdag trabaho pa. So yun lang. So malaking bagay meron kayong laser level. Mas napapabilis yung trabaho. Ayan guys, ayan, nakikabit na natin yung ating pinto. Yung hamba at yung pinto. So okay na yan. Lalagyan na lang natin yan ng fluted panel dito sa area na to. Yan, bali dyan yung fluted panel niya. Matatakpan yan. So ayan siya. Naka-plumb and level. So may kapraso lang na diferensya sa kabilang taas ng pinto kasi pilipit yung ating kahoy na nagamit sa ibabaw ng pinto. Pero yung hamba natin ay nakahulog yan.
Okay lang yan kasi mako-cover naman yan ng fluted panel. And yun. At ito na nga, ikakabit na natin yung ating WPC fluted panel. So bali hanggang dyan lang yan sa side na yan, sa area na yan. And then hanggang dito sagad sa gilid nitong ating hanging cabinet na yan. Hanging shelf na yan. Sa dulo ng pinto. So bali nag-dry fit na ako ng isang piraso. Para lang makita nyo. So ayan. So bali nakaganyan siya. Tapos nakadikit yung isang yun doon. May tatago niya yung pintuan dyan kapag ka naikabit na natin lahat. So yun lang yung purpose niya. Parang hidden door. Itutornilyo ko lang siya sa pader and dito sa pintuan. Tapos lalagyan ko siya ng adhesive. Ito, builder's band. Itong builder's band ng Pioneer. So ayan. Para lang may support siya kasi konting screw lang ang ilalagay natin. Hindi naman kasi yan masyadong magagalaw dyan. And ayan guys, tapos na yung ating hidden door. Yung ating ginawang pintuan papunta sa walk-in closet. So ayan siya. So dahil wala pa siyang door closer na nakakabit, nag-open pa siya ng kuza. Ayan. So pag binuksan niyo yan, yan, ganyan siya. O diba? Hindi na halata na may pintuan doon. Alright.